Samantala, hinikayat ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang publiko na gumamit ng public transportation. Ito'y bunsod ng inaasahang pagtaas ng bilang ng mga sasakyan ngayong undas at Vermont season. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Habang libo-libong Pilipino ang naghahanda para bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay, nakahanda na rin ang mga traffic enforcer ng MMDA para tiyaking ligtas at maayos ang biyahe ngayong undas. Simula ngayong araw, October 25 hanggang November 3, aabot sa 2,400 enforcers ang nakatalaga sa buong Metro Manila, kasama ang no absent, no leave at no day off policy sa mga araw ng October 30, 31 at November 3. Ayon kay MMDA Traffic Operations Head Edison Nebriha, nagsimula na ang clearing operation sa 5 pangunahing sementeryo, ang Manila North Cemetery, Manila South Cemetery, Loyola Memorial sa Marikina, Bagbag Cemetery sa Quezon City at San Juan Cemetery. Kasama rito ang Metro Parkway Clearing Group na tutulong sa mga LGU sa paglilinis at pag-aayos ng basura bago at pagkatapos ng undas. May kanya-kanyang traffic rerouting plan at parking area rin ang mga lokal na pamahalaan sa paligid ng mga sementeryo. Kaya paalala ng MMDA, i-check muna ang Facebook o website ng LGU bago bumiyahe dahil karamihan sa mga sementeryo ay bawal na magpapasok ng sasakyan. Yung pakikipag-ugnayan natin with LGUs also na panatilihing maayos at maluwag yung mga alternate at saka inner routes natin para maging alternatibong daan kung just in case na mapuno yung main thoroughfares natin like EDSA, C5 and Commonwealth. Bunsod ng inaasahang 20 hanggang 25% na pagdami ng sasakyan sa Vermonts, hinihikayat ng MMDA ang publiko na gumamit ng pampublikong transportasyon. Lalo na't inaasahan din ang bigat ng daloy ng trapiko sa EDSA na umaabot na ngayon sa 400,000 na sasakyan bawat araw. Kasabay nito, pinaalalahanan din ng Department of Health ang publiko na mag-ingat sa mga malatrangkasong sakit, lalo na't papasok na ang malamig na panahon. Tiniyak ng DOH na walang outbreak ng mga influenza-like illnesses kahit may bahagyang 5% pagtaas ng kaso. Mula 10,265 na itala ang 10,740 cases nitong unang bahagi ng Oktubre. Paliwanag ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo, karaniwan ang pagtaas ng malatrangkasong sakit ngayong season at kadalasang tinatamaan ang mga batang may edad na 5 hanggang 14 na taong gulang na nakakaranas ng lagnat, ubo, sipon at pananakit ng katawan. Panawagan ng DOH, lalo na sa kabataan, para iwas trangkaso, maghugas ng kamay, magpahinga at kumain ng prutas at gulay. Kung may sintomas po, huwag na pong pumunta sa sementeryo. Magpahinga na lang po sa bahay. Huwag po kayong mag-alala, hindi po kakalabitin ng inyong lolo't lola na namatay ang inyong paa. Bilin rin ng DOH, magdala ng face mask pag pupunta sa sementeryo at suotin ito ng maayos para iwas sa sakit. Magdala rin ng alcohol o hand sanitizer dahil mahirap minsan ang tubig sa loob ng sementeryo. Dagdag pa ng DOH, para naman sa mga may gustong kausaping mental health specialist, available rin ang mga specialist sa mga health tents sa mga sementeryo. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.